Mga kababayan, payag ba tayo? Dahil sangkot man siya o hindi, dulot ng kanyang kapabayaan ang gutom, sakit at kamatayang dinaranas ng sambayanang Pilipino. Kailangan niyang harapin ang kahihinatnan ng kanyang pagkakasala, bunga man ito ng kanyang ginawa o ng kanyang pagkukulang sa lalong madaling panahon at pati rin sa 2028. Hindi rin tayo pwedeng makipagkompromiso sa mga Duterte dahil nabuo ang modus ng malawakang korupsyon sa DPWH noong 2021 na unang lumobo ang budget para sa flood control sa ilalim ni Rodrigo Duterte. At tila'y pinagmamalaki naman ni VP Sara na ipagpapatuloy niya ang korupsyon at patayang pamana ng kanyang ama. Kung ang ipagpapalit natin sa isang halimaw ay pareho ring halimaw, tuloy-tuloy po ang pagyurak sa ating bayan. Mga kababayan, payag ba tayo? Hindi tayo papayag. Pangalawa, kailangan po nating magpakumbaba. Sa panahong kadiliman at karanasan ang pumapaligid sa atin, hindi natin makikita ang liwanag kung gagamitin lang natin ang lente ng kasalukuyan. Dito po mismo sa EDSA at sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, nakamit ng mga nauna sa atin ang kalayaan mula sa kasakiman at kalupitan ng diktadurang Marcos. Nakapaloob sa ating 1987 Constitution ang kanilang kaalaman at mithiin, kaya wag po tayong magpapadala sa mga panawagang military junta o revolutionary government na lihis sa ating saligang batas at matagal nang ibinasura ng kasaysayan. Pangatlo, kailangan nating mangarap. Dahil sa ating pangangalampag, unti-unting lumalabas ang katotohanan. Kailangan nating tapusin ang ating nasimulan. Kalampagin pa natin ang gobyerno at sundan natin ang ebidensya sa patutunguhan nito kay Marcos man yan, kay Duterte o kahit sino pa man. Ipanawagan natin ang pagbawi ng perang ninakaw at ang paghain ng anumang kasong nararapat ng walang sinasanto. Kasabay nito, ipanalo din natin ang mga reforma para sa ating kinakalawang na sistema. Iilan lang dito ang Independent Commission Against Infrastructure Corruption, ang Freedom of Information, at ang Anti-Dynasty Law. Dahil mismo sa kapangyarihang bayang ginising ng kasakiman ng mga kongresista, lumalaki ang espasyo natin para sa pagsulong ng mga batas na ito. Malayo pa man, abot tanaw ang isang Pilipinas na sa wakas ay lalaya sa korupsyon. Napakabigat ng tungkuling ipinagkaloob sa atin. Kakayanin lang natin ito kung dala-dala natin ang lakas ng bawat isang Pilipinong nagmamahal sa kanyang kapwa. Kaya tuloy po ang laban hanggang buong bayan na ang sumisigaw na ikulong na yan, mga kurakot!